What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Reg Enthusiast, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. So kung napansin nyo, ito yung in-sneak peek natin sa previous episode natin, which is isang giveaway. Kaya kung bago ka lang dito sa channel na ito at mahilig ka sa mga reviews, insights, unboxing videos sa PC hardware, tech related or games, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa channel na ito para makakuha ng mga ganong klaseng content. So pwede nyo mapanood yung previous video namin na giveaway, sumali kayo doon. All you have to do is subscribe at sundin yung mga sinabi naming rules or steps kung paano kayo makakasali doon. Also, may mga bagong video rin kami every Saturday. So, kung gusto mong abangan yung next videos namin, mag-subscribe ka na para makita mo yon every Saturday. So ayun guys, alam ko lahat kayo excited na, inabangan nyo to since last week ng linggo, hindi ng Saturday. So ito na yung RTX gaming laptop na sinasabi ko. Ito yung kauna-unahang RTX gaming laptop na mare-review natin dito sa channel. So ito yung ROG GL704 GV gaming laptop. Alright, so bago natin i-unbox itong product na ito, huwag niyo kalimutan, nirelease na namin yung limited edition dry fit polo shirt ng PRE. So kung gusto yung bumili ng Pinoy Reg Enthusiast merch, available na yan sa Facebook page namin. All you have to do is visit our Facebook page, mag-message kayo kung gusto yung mag-avail, or pumunta kayo sa shop tab ng page namin. So ayun guys, simulan na natin yung pag-unbox nitong product na ito. So unang-una makikita nyo guys, merong ROG logo dito sa harap, tapos ROG logo sa likod. Tapos meron siyang specifications dito na hindi ko na sasabihin kasi i-rundown ko naman sa inyo yan mamaya. So bago natin i-unbox itong product na ito, meron siyang freebie. Pero ang price nga pala ng product na ito is 124,995 or 125,000 pesos. So yung freebie na sinasabi ko, ito. Meron siyang kasamang ROG gaming backpack, which is isang 17-inch gaming bag or gaming bag ng laptop. So, itong bag na to, maganda yung quality niya, and also meron siyang ROG logo dito at saka at tech na Strix design dito sa harap. So, makikita nyo, ayan guys, buksan natin. So, pagbukas natin ng bag, makikita nyo, malaki yung space niya. So, kasya dito lahat ng 17-inch laptop ni Asus or siguro kahit ng anong brand, pero ROG bag to eh. Siyempre, ilalagay nyo lang dito ROG product. So, meron siyang compartment dito para sa laptop nyo. Sa tingin ko dito, power brick or yung mga pwede nyo ilagay dito. Tapos meron siyang compartment dito at saka marami pa siyang space dyan. So, pwede kayo maglagay ng keyboard, mouse, yung power brick nyo at saka nung laptop dito sa bag na ito. So, bukod doon, meron pa siyang isa pang compartment. So, dito naman guys, meron pa siyang maliit na compartment. So, tingin ko kasya na dito yung mga mouse nyo, power bank, and such. Right? So, yan yung kasamang bag nitong ROG laptop na ito. So, balikan natin yung mismong product. Ayan. Mabigat. So, ayan guys, ito yung ROG GL704 GV ni Asus. So, buksan na natin siya. Ayan. So, iharap ko sa inyo para makita nyo agad. Alauna, alas 2, alas 3. Ayan. So, pagbukas nyo, maganda yung packaging niya no, ni Asus. Meron siyang ROG logo dito na naka-tilt. Hindi yung parang box lang na makikita nyo na green or brown box. So, nandito na mismo yung laptop. Itatabi muna natin to. Titignan natin kung anong meron sa laptop na to mamaya. Pero titignan muna natin kung ano yung mga kasamang items dito bukod sa libreng bag. So, unahin muna natin dito sa gitna, guys. Makikita nyo, meron tong box na sa tingin ko dito yung mga documentations ng laptop nyo. So, tignan natin. So, meron siyang metal earth mechanical sculpture para sa ROG logo. So, ito yung instruction manual niya. Ito yung mechanical sculpture na sinasabi ko. So, para sa mga hindi nakakalam kung ano to, para tong tabletop design para sa mga desk nyo. Siguro itatabi nyo to sa mga PC nyo. So, ina-assemble to. Para siyang Lego, pero bakal na manipis na papel. Parang pop-up siya. Ganon.
So, ayan guys, hindi natin to bubuin kasi nakaseal pa. So, ayoko rin galawin. Pero papakita ko sa inyo yan guys, yan dyan, kung ano itsura niya kapag nabuo. So, may included siyang ganito. Ayan, plus yung kanyang instruction manual. Alright? Next naman is yung kanyang user guide at saka yung kanyang warranty card or yung warranty booklet. So, yun yung mga documentations na kasama sa laptop na ito. Alright, so tignan natin yung dalawang compartment dito. Unahin muna natin dito. Nandito yung kanyang power brick or yung kanyang charger para sa laptop na ito. So meron tong ROG logo. Medyo mabigat siya. Mahaba rin naman yung cable. So kung dadalhin nyo to sa mga bag nyo, sa tingin ko, mabibigatan kayo. Pero ayun nga, meron siyang kasamang charger or power brick. Tapos sa isang compartment naman sa kabila, meron tong maliit na box ulit na kapag binuksan nyo guys is 1 kilo ng ginto. Joke lang. Ang laman nito is isang gaming mouse. So in-include ni ROG ang kanilang ROG Strix Impact Gaming Mouse. So may kita nyo ngayon yan dyan. So I think RGB to. So meron siyang left and right, DPI switch, tsaka scroll. Wala siyang macro keys sa gilid. So, normal lang yung cable niya, guys. Pero, gold-plated yung kanyang connector. Ayan. So, may libre siyang ROG gaming mouse. So, hindi lang siya nag-include ng freebie na mouse, kundi nag-include talaga si ROG ng talagang gaming mouse para sa gaming laptop na ito. So, ayan. Yung mga kasamang items ng laptop na ito. So, marami siyang freebies, guys, no? So, hindi lang siya yung parang mga ibang laptops na na-review natin or na-unbox, na bag lang yung kasama. Minsan, wala pang kasamang mouse. Pero ito nga, guys, may bag na kasama at saka may kasama na ring mouse, gaming mouse ni ROG. So, pumunta na tayo sa mismong laptop. Titignan na natin itong GL704GV, which is isang RTX gaming laptop ni ASUS. So, unang-una makikita nyo guys, tignan natin is yung likod. Meron siyang RGB logo ng ROG logo. Okay? RGB logo na ROG logo. RGB na ROG logo. Ayan. So, meron siyang logo dito na umiilaw na RGB. Also, brushed aluminum finish na merong yan, striking accents na nagdi-divide dun sa gitna diagonally nung laptop, which is sobrang ganda. Ayan, makikita natin, no? Tapos, sa harap naman niya or sa case ng laptop sa loob, meron siyang camouflage design na medyo faded. So, makikita nyo guys, para siyang faded na camouflage design. Hindi ko alam kung bakit medyo faded siya, no? Pero okay naman yung kanyang itsura. Meron tong matte finish na may pattern din. So, makikita nyo. Ayan, close up natin. So, maganda yung itsura niya sa labas tsaka sa loob so far. So, makikita naman natin dito yung kanyang RGB rin na keyboard. So, meron tong RGB keyboard na membrane, hindi yan mechanical. Tapos, guys, transparent din yung WASD keys tulad ng mga tough gaming laptop na na-review natin last time. So, tignan naman natin kung anong tunog nito kapag nagta-type kayo. Ito ang ating keyboard typing test. So, ayan, pumunta naman tayo sa ating touchpad. So, makikita nyo dito, meron tong matte textured finish. So, meron rin tong dalawang buttons dito. So, hindi ka naman malilito kung nakalabas ka na sa mismong trackpad kasi may para siyang kanal na mararamdaman mo kapag lumagpas ka na doon sa mismong touchpad. So, hindi siya seamless na design. So, ayan. Okay naman yung feel niya and everything. Tapos yung buttons niya hindi naman masyadong maingay or flimsy. Pumunta naman tayo dito sa taas, banda. Makikita natin na meron siyang dedicated keys para sa volume up and down, pati yung ROG Armory na software kapag pinindot nyo yung ROG logo na button dyan. So makikita rin natin yung power button dito guys, and also meron siyang exhaust or vent dito sa harap at saka yung kanyang LED
indicators dito para sa drive, sa airplane mode, tsaka sa kanyang battery. So yung LED indicators na yun, may kita nyo pa rin kahit nakasara yung laptop kasi meron siyang design na cutout dito. So may kita nyo pa rin yung kanyang mga LEDs kapag nakasara. So parang ng mga tough gaming laptop rin natin yon. So guys, pumunta naman tayo sa screen. Unang-una may kita nyo dito, may nakalagay na 144Hz 3ms. Isa tong IPS 144Hz refresh rate na panel or screen. So, okay na okay yung kulay niya and also, mabilis pa, pwede for gaming. Supported nito yung 100% coverage ng sRGB color spectrum. So, accurate yung kulay nito and also mabilis rin yung kanyang refresh rate. So, okay na okay to for mga gamers at saka yung mga content creators natin dyan. So, makikita nyo manipis din yung kanyang borders dito and also maganda yung viewing angles from left to right. So, papakitaan namin kayo ng konting shots dyan na pinapakita kung gaano kaganda yung kanyang screen. So, sa baba naman ng screen, may kita natin meron ditong webcam na maliit. So, ayan, katabi lang ng ROG logo dito sa side na to. Meron siyang webcam na medyo awkward kasi kapag may video call ka or ginagamit mo yung webcam for streaming is parang nakatingala. Tapos may kita na yung butas ng ilong mo sa video dun sa feed ng webcam na yon. So, nakalagay siya sa baba. So, ito yung test or video test natin para sa kanyang webcam and also may built-in microphones to. So, ito ang ating microphone test din para sa webcam na ito. So, check it out. Check it out. What's up mga pre, ako yung host, Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiast. So, ito yung sound test ng ating mic. Mic check ng mic and also yung quality ng video na nakikita nyo ngayon. So, yung camera nito nasa baba, di ko alam kung maririnig yung mga hangin or yung mga ambient noise ngayon dito sa room. Pero ayun, ito yung mic quality ng webcam and yung microphone na built-in sa kanya. So, mic quality and video quality. So, ayan guys. So, pumunta naman tayo sa I/O ng laptop na ito. Unahin muna natin sa side na ito. Nandito yung kanyang charging port kung saan pwede nyo isaksak yung kanyang charger, of course. Yung kanyang LAN port, yung mini display port, at saka HDMI port. Tapos may tatlo tayong USB Type-A dito at saka 3.5mm jack naman sa huli. So, dito naman sa kabila is meron tayong SD card reader. Meron rin tayong USB Type-C at saka USB Type-A dito sa side na ito. So, meron rin tong vents, which is minimal lang ata yung air na ine-exhaust dito sa side na to kasi most of the exhaust is manggagaling dito sa likod. So, makikita nyo, mahaba yung exhaust niya sa likod, magkabilaan yan. Meron kasing hyper boost or hyper cool technology ito si ROG. So once na inactivate nyo yon dito sa laptop na ito, may 3 modes yon: silent, balance, at saka turbo. So ibig sabihin kapag tinurbo nyo, full speed tatakbo yung kanyang fans sa loob ng laptop na ito. So mas makaka-dissipate siya ng heat ng mas mabilis at mas malakas kesa sa ibang modes na included dito. So kapag tinurbo nyo nga pala yung fans dito sa laptop na ito is medyo maingay siya kasi maririnig nyo para siyang vacuum na sobrang lakas. So, ayun guys, take note nyo lang yon. Pero kung naka-headphones naman kayo or kaya yung tiisin yung mga ganong klaseng ambient noise or external noise is okay na okay lang siya. So, punta naman natin yung ilalim ng laptop na ito. So, meron siyang ROG logo dito sa gilid. Ayan guys. Tapos mga rubber feet para hindi mag-slip ang laptop na ito kapag ginagamit nyo. Para naman buksan ang laptop na ito, kailangan nyo ng Phillips screwdriver. Tapos tatanggalin nyo lang yung mga screws na nasa ilalim. Pero warning lang guys, kapag ginawa nyo to, mavo-void yung warranty ng laptop. Alright guys, so yun yung overview natin para sa laptop na ito. So pumunta naman tayo sa specs ng laptop na ito.
So ayun guys, pumunta naman tayo sa benchmark ng product na ito. So namangha ako sa naging resulta ng benchmarks natin. So unang-una, nag-synthetics benchmark tayo tulad ng 3D Mark and also ng Cinebench R15. So okay naman yung mga scores na nakuha natin sa benchmark na yon. Nag-benchmark rin tayo ng mga esports games tulad ng bagong Apex Legends, CSGO at saka ng PUBG. So sa mga esports game natin, above 60 FPS pa rin pero mas na-utilize niya yung 144Hz na panel natin. So, competitive gaming, hindi kayo malulugi sa laptop na ito. Next naman is sa AAA games, which is dun ako namangha. So, tinest natin to sa Resident Evil 2 Remastered at saka sa Battlefield 5. So, yung Battlefield 5 is supported yung RTX features ng isang RTX card, which is yung ray tracing at saka yung DLSS. So, inon natin yung RTX na ray tracing at saka yung DLSS at nakaabot pa rin yung Battlefield 5 on high settings 1080p above 60 FPS. So, namangha ako dun sa results na nakuha natin. Kayang-kaya ng laptop na ito yung mga AAA games kahit na naka-RTX on or off or kahit na walang RTX support. Kasi yung Resident Evil 2 naman natin na remastered, nakaabot rin ng above 60 FPS. So, yan yung benchmark results natin para sa RTX laptop na ito. So, pumunta naman tayo sa pros and cons ng laptop na ito. So, unang-unang cons ko, syempre, is yung kanyang performance pagdating sa gaming. Nakaabot tayo ng above 60 FPS sa mga AAA games tsaka esports games na ni-run natin. So, okay na okay siya para doon. Next naman is yung kanyang aesthetic. Sobrang ganda nung faded camouflage finish. At saka, syempre, ang daming RGB. May RGB sa likod, may RGB na keyboard, may RGB dito sa baba na pwede nyong i-customize gamit yung Aura Sync. So, okay na okay yung aesthetics niya. So, sa cons naman guys, ang masasabi ko lang sa laptop na ito, which is, naabot na nga niya yung mga matataas na FPS na kailangan natin sa mga esports games, AAA games. Doon naging downfall naman ng laptop na ito, which is kahit naka-turbo mode na, based sa test natin, is pumapalo pa rin siya ng mataas na temperature. So, nakakuha tayo ng mataas na temperature, which is around 78 or 80 sa kanyang GPU. Tapos sa CPU naman, umabot tayo up to 98 degrees Celsius. So, ayun nga, ang good side doon, hindi niya nilimitahan yung performance niya, go kung go, pero iinit naman siya. So, marirecommend ko, i-turbo mode nyo lagi yung laptop na ito kapag maglalaro kayo ng mabibigat na games. And also, dagdagan nyo na rin ng tulong. Bumili kayo ng cooler para sa laptop na ito para mas ma-enhance pa yung gaming performance nyo kapag naglalaro. So next naman guys is yung kanyang portability. Hindi masyadong magaan itong laptop na ito at ako na nagsasabi sa inyo kung lipat-lipat kayo ng lugar, mahihirapan kayo sa laptop na ito kasi hindi siya meant para sa ganong use. So portable workstation to pero hindi siya pang travel na laptop. Plus, i-include nyo rin yung weight ng power brick or ng charger. Mas mabigat yon kung dala-dala nyo rin yung charger na iyon. So ayun guys, para sa mga pros and cons na sinabi ko kanina, i-reward na natin ang GL704 GV ni ROG ng Gold Award. So ayun guys, dyan natatapos ang ating review para sa RTX laptop na ito. So na-enjoy nyo ba? Nagustuhan nyo ba itong laptop na ito? Let us know sa comments. So kung nagustuhan nyo itong video na ito guys, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga tanong kayo about this gaming laptop, available na to sa lahat ng ROG concept stores sa Pilipinas as of now na pinapanood nyo tong video na ito. Also, kung may tanong kayo about sa mga future episodes namin or sa mga previous episodes or dito sa laptop na ito, huwag nyo kalimutang mag-comment sa baba at may mga sasagot naman ng mga pre dyan. Kaya guys, kung naguha nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre at see you on the next episode.